nakagapos sa puno ng higera. Ang lalaking nakagapos ay si Florante, ang anak ng mag-asawang si Duque Briseo at Prinsesa Floresca ng Albania. Habang nakagapos, muling nanumbalik ang mga kakahingan ni Florante, mga alaala kung saan si Adolfo sumapalang pumatay sa kanyang ama, ni Hari Liceo, at umagaw sa kanyang kasintahan si Laura. Nang dahil sa korona ni Hari Liceo at sa kayamanan ng duking ama ko, ang pag-aangat ni Conde Adolfo sa kapangyarihan ng Albania, naging malupit sa amin ang kapalaran. Kung ayaw dinggin ng langit ang sigaw ng aking malumpay na boses, kung ibig mo ako'y magdusa, isagin mo lamang sa puso at isipan ni Laura. Ako'y minsan mapagalala. Nagkataon ang pagdating sa gubat ng isang gererong bayani ang Tinglas. Pananamit ay Moro sa Persyang syudad. Siya ay si Aladin, ang gererong Moro ng Persya, na anak ni Sultan Ali Adab, na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama at kasintang si Lerida, ay umalis sa sariling bayan. Lerida! Lerida! Ama ko! Bakit mo ako natiis na magdusa ng dahil sa aking irog? Di yata't ikaw na rin ang umagaw sa aking kaligayahan. Kung hindi ang ginagalang ko, Mama, ang umagaw ay Lerida, hindi ko masasabi kung umangin ang tatay mo mukha na laksa ang kamatayan. Ama! Ama ko! Bakit kaya ikaw pa ang naunang nasawi? At ako'y inulila sa gitna ng sakit. Para ko bang nakikita dito ang malupit na parusa sa iyo ng taksi na si Adolfo. Para ko bang naririnig dito aking ama, ang iyong palambitan at dalangin na sana ako'y maligtas lamang sa pag-iiganti ni Conde Adolfo. Ako'y lumuluha, hindi dahil sa pagmamahal niya ama sa akin, kundi sa kanyang kasakiman na ako'y agawan ng kiligayahan. Kaya palad ko sana, kung ang kasimbahan kong ito ay nauukol sa nakapanghinayang na pag-aruga ni ama. Oh, mahal kong Laura, paalam na ang amang sinta mong kinulang palad. Ngayon man, ay hinangad ko rin ang iyong kaligayahan. Madurog man ang aking mga laman at puto. Laura, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Nagpatuloy sa pagtangis sa Florante at nakikinig si Aladin. Ngunit di pa nito na natapos ang ilang pangungusap ay may 3 liyong hangos ng pagdalaman kahit lumo ang pagpili ng hangal. Ngunit ang ating pagdating sa harap. Dahil dyan, inisip niya na ito na ang katapusan niya kaya siya ay nagsimulang magpaalam. Paalam! Albania ang pinamamayanihan ng lupita at kaliluan. Malaki ang aking panghihinayos sa iyo. Pagkabata ko na'y walang inahit ka, kundi ang ikaw ay paglimuran at kukunin sa iyo ang aking dugo. O Albania, huwag mo lang sanang ipahamak ang aking Laura. Nang matagpuan ni Aladin ang binatang nasa harap ng mga leon, ay agad niyang nilabanan ng mga hayop. Pagkatapos mapatay ni Aladin ng mga leon, pinakawalan niya si Florante sa pagkakatali. Ano kaya ang nangyari sa tao? Pagkatapos sa lugar ni Aladin si Florante, nagulat ang mata ni Florante at siya ay nagising. Hala! Sino? Sabakot na sa murong kamay. Ligtas ka na sa panganib at sakit. Nakikita mo na ako isang moro lamang. Tatapat hindi bininggan, itao rin ako. May damdamin at nasasaklaw ng utos ng Diyos. Narinig ko ang iyong panagot at nagdamdam ang aking puso ay nananita. Natagpuan kitang sa pangingin ng tatlong iyon. Ako hindi nagsawalang bala at kinalaban ng mga liyo. Hindi mo sana kinalik sa puno ng kahoy.
Nalibing na sana ko sa Tenor yun. O bakit mo pa ako niligtas at hinayaang malagot ang aking buhay? Mapalat ang mga sandali dito dahil tayo nabubuhay pa. Kaya huwag mong sasabihin na sa amin hindi namin taas sa kamay ng mga iyon. Salamat. Ano kaya ang may gaganti ko sa kabutihang ay pinagkaloob mo? Naniniwala akong hindi ka mag-aalinlangan sa akin. Bagamat, nakita mo na ako isang moro. Kaya, dahil ko sana ipagtapat mo lahat ng iyong damdamin upang hanggang umaga ay makatulong ko sa iyo. Umid ang dila kong magpahayag ng aking malaking pagtanaw ng utang na loob, kaya di lamang ang aking pagdurusang ihayag ko, kundi simulat sa pulsa aking pagkabata. Tayo, Ang pangalan ko ay Florante, at ako'y nakatira sa Albania. Ang ama ko ay si Duque Briseño, at ang mahal kong ina ay si Prinsesa Floresca mula sa Patola. Noong ako'y bata pa, kamuntingan na akong kunin ng bitre. Bertrand! Ngunit nakita ko. Bertrand! Pinalito. Lola! Pinalaman niya ito. Ang aking anak! Ayos ka lang ba? Anak ko! Paumanhin, hindi ko agad nakita ang bitring ibon. Lalo ka muli. Salamat. Nang ako naman ay tumuntong sa ika-11 taong gulang, pinilit ako ni Ama na mag-aral sa Atenas. Oh, Florante, anak ko, nais kong sabihin sa iyo, panahon na para tuklasin ang mundo, dagdagan ang kaalaman at tulog mo na pumapaksa tungkol sa ating mundo. Matutupad ang iyong nais, dinamay ko mama. Karunong ay kapangyarihan na dapat tinatamasa. Pagtutol na hindi pumasok sa aking isipan, pagkat kagalakan ko matupad ang siyaring kagustuhan. Salamat, Florante, sa iyong pagtanggap. Matupad nawa ang iyong pinapangarap. Ikaw ay tutungo sa lungsod ng Atenas upang matuto at gumiwa ng yaring landas. O, Briseyo, mahal ko. Kailangan na balisarin ang yaring libro ito? Hindi ba pag-aaral sa malayo maaari magdala ng lubot? Kung kaya't pag-isa na ito. Mas maraming kaalaman ang kanyang matutuhan sa Atenas sa lungsod ng karunungan. Kaya sinta kong Floresca, ikaw ay huwag mabahala. Ito ay para sa ikabubuti. Kung ganun ang asawa mo, wala akong tutor, Florante. Ang atensyon mo sana sa pag-aaral ni Pupol. Alagaan ang sarili at laging tandaan. Pabalik mo ay hintayin ng Albanyang bayan. Halika na, mahal ko. Florante, dito na kami. Aalis na kami ng iyong ina. Sige po, ama. Sa Atenas. Maligaya pagdating, Florante. Ito ang para ng iyong papasukan. Ako nga pala si Antenor, ang iyong magiging guro dito sa atin. Salamat po, Maestro Atenor. Oh, Florante, ba't ka nalulungkot? Ayokong iwanan ang bayan kong Albania, lalo na mapapalayo ko sa pinakamamahal na amang ina. Huwag ka mag-alala, Florante. Ako muna ang pupupot sa iyo habang nag-aaral. Ilipas rin na lungkot mo. Halika, Florante, at pagpupuan mo dito sa Atenas sapagkat magkakaroon ka ng maraming kaibigan at matututo ng lubos. Doon ko nakilala si Adolfo, pati na rin si Menando. Sinabi sa akin ni Maestro Antenor na si Adolfo ay galing sa Albania, kaya ako lubusang natuwa. Eto, si Milan. Yung isa sa mga makasama dito sa Atenas. Mo ang iyong sarili at makisama sa kanila. Ako nga pala si Florante at nagmula ako sa karamihan ng Albania. Ako naman si Minandro. Ako yung kaibigan buhat ngayon at ikaw ang kaibigan namin lahat. Mabuhay si Florante! Mabuhay tayong lahat! Hindi nang tagal ay naging malapit ko kay si Menando. Pagkatapos ng 6 na taon na pag-aaral ko sa Atenas, ang kausayan na mayroon si Adolfo ay nakikita na rin sa akin ng aming maestro. Mahusay ka, Florante. Nakita ko na ikaw pala yung magaling sa filosofiya, astronomiya at matematika. Salamat po, Maestro. Dito nagsimulang magalit sa akin si Adolfo, sa kadahilan ng nalampasan ko na raw ang aking kagalingan na mayroon siya.
tayo ngayon ay magkakaroon ng isang pagsasadula. Dula tungkol sa dalawang trahedyang apo. Ang tatanghal ay si Florante at Adolfo. Florante bilang Polinice, Adolfo bilang Echopethes. Nang handa ng magsadulay si Adolfo ay nanisik ang mga mata kay Florante may balak na masama. Balak nitong paslangin ng totohanin, ngunit mayroong isang taong si Florante handang sa kulungan. Ikaw, Florante, sa kapulisan ko yung maga. Dapat sa'yo mamatay. Ikaw, Adolfo, ano nangyayari sa'yo? Nasiraan ka na ba ng ulo? Magsitigil kayo lahat! Ang pagsasado ay iyong tinotoo. Hindi mo kailangang gawin ito. Si Adolfo ay tinutoo ang tula-tulaan, ngunit si Menandro ay niligtas ang kaibigan. Si Adolfo ang naisalay, pinabalik sa Albania. Adolfo, ito ay isang dula-dulaan lamang kahit hindi ka tanggap-tanggap ang iyong ginawa. Ito ay isang malaking kamalian at hindi ko hayaan. Nais ko, bumalik ka sa Albania at mamuhay ng tahimik at payapa. Pagkatapos kami sa pagtaon sa Atenas, ako'y nakatanggap ng isa pang sulat na ang atin ay isa pa sa balita. Ang aking pinakamanganay na ay namatay na at ang liya may nagmula sa aking bulihin ama. Malena, Florante, saan liyan ko ang dumating mula sa inyo? Mula kay Ama, gaano ka-importante ang iyong na ito? Mahal kong anak, isang mabigat na balita ang nais kong iparating sa iyo. Ang iyong butihing ina, si Reyna Fresca, ay pumalang na. Matagal siyang naghirap sa sakit at sa huli, hindi na siya nakaligtas. Paumanting anak, kung hindi ko ito nagpapagod sa iyo, alam kong malayo ka at abala sa iyong tungkol. Ngunit, nais kong malaman mo, hanggang sa kanyang huling sandali, ikaw ang laman ng kanyang puso at isipan. Hindi ito maaaring totoo. Uy na! Bakit hindi ko man lang sinaya ng iyong muling hininga? Bakit hindi ako nakapilit sa iyong huling sandali? O kapalaran, bakit tinakaw mo sa akin ang pinakamamahal kong ina? Napakabuti niyang ina. Siya ang aking gabay. Ang kanlungan noong ako'y musmus pa. Ina, ngayon wala ka na. Ngunit ipapangako ko sa iyo, habang ako'y may buhay pa, isa sa buhay ko, ang mga aral na iyong iniwan sa akin. Paalam, pinakamamahal kong ina. Naway, mapayapa ka sa piling ng may kapal. Halika, Florante. Ha? Bakit po kayo lagi nakatingala sa langit? Sa tuwing kayo nalulungkot? Mahal kong anak, sa langit matatagpuan ang liwanag na gumagabay sa atin kahit sa madilim na panahon. Ganoon po ba? Kung sakaling ako'y malayo sa inyo, itinalarin po ba ako sa langit? Upang maramdaman ang inyong yakap? Oo, aking mahal na anak. Hanggat may langit sa itaas, ako'y narito upang bantayan ka. Pangako ko, hindi ko ako lalayo sa inyo. Para protektahan ko kayo na. Mahal kong anak, hindi natin kayang pigilan ang tadhana. Ngunit, nais kong tandaan mo ito. Maging matapang ka. Ngunit huwag mong hayaang maging matigas ang iyong puso. Magmahal ka. Ngunit, huwag mong hayaang lamunin ka ng sakit. Higit sa lahat, lagi mong tandaan na ikaw ay isang mabuting tao kahit ano man ang mangyari.
anak. Ngunit ang iyong mga salita ay mananatili sa aking puso. Florante, lagi mong tatandaan. Kung ay sasalubong sa iyong pagdating, ay masaya mo patpag. Mas lalong pag-iingat. Kaaway na lihim na siya sa isip na kakabakan. Mag-iingat ka kaya doon mo sige. Salamat po, Maestro. Mag-iingat ka, Florante. Aalahanin mo na ito kami upang tumulong. Alejandro, samahan mo si Florante sa araw ng Paalam, Florante! Si Florante ay naglakbay pabalik sa Albanyang bayan. Hindi naglaon, paano yung mapang at nagtungo sa ama. Umalik sa kamay at tinanong ang nangyari sa ina. Habang nag-uusap kami ni Ama, dumating ang embahador ng Crotona upang ibigay ang liham galing sa Halila. Sila ay humingi ng tulong dahil sinakop ito ni General Osmanit ng Persia. Sabi-sabi ay, pangalawa ito ng prinsipe niyang bantog sa Samilyo, Aladin kilabot ng mga buhay. Hirang balita ay magtaka. Kung magtutungay, marami ang nagkak. May sulat na nagmula sa Cortona, humihingi ng tulong ang pakay nila. Nangangalit na itong sakupin ni General Osmanit ng Persia. Bukas sila'y pupunta at ipaglalaban ang bayan ng Garza. Sa tulong ni Florante, aking anak, maililigtas natin ang bayan ng Cortona. Utuke, sino ito? At siyang syudad ng galing? Kasi yan, isang puning grero. Siya'y bugto ko anak na niya handog sa manong yapa, ibilang sa pasalyot alagad. Mabuting panahon ang iyong pagdating. Ito ay makiking sa mga dalawang nararamdaman ng tapo sa Cortona. Laban sa Mamoro. Patunayan mo sa kaway matapo na grero. Nagsasabi sa buong mundo. Makapangyarihan ang hari ng Seo. Masusunod mahal na mali. Napalitan ko ay Lord. Pabahal siya ng ikaw sa Atenas. Walang duda. Magpaanak siya. Magpaanak siya ako. Inalulong ko, ikay makalala. Ibig ko ang pala sa iyo makalala. Anak ko si Paula. Magandang umaga. Masaya ako. Nakilala ko. Narinig ko lang. Wala. Magandang araw yun. Masaya rin ako. Nakilala ko na. Ikaw ay makilala rin kita ng gagawin. Tininin ako. Ngunit, ilang araw na lang, ay aalis ka na. Siyang tunay. Ngunit sinisigurado ko sa iyo na ako'y magbago. Laura, tara na pumasok sa loob. Magsisimula na ako. Pagkatapos ng 3 gabing pili, Magandang gabi sa Ignorante. Kailangan ng maganda para sa iyong pag-alis. Magtutungo si Florante at ang kanyang hukbo sa Cortona. Dapat lang yan sa inyo. Mabuhay si Florante! Mabuhay ang Crotona! Pauwi na sa kaharian sina Florante at ang kanyang hukbo. Sila'y nakapila at pinupuri ng mga tao. salamat Florante! Ang ating bayan! Pinalulugod ko kayo ng kalito at may panalong ligmaan. Unang anuman mahala. Gagawin ko naman para sa inyo. Naglagi ng 5 buwan si Florante sa Cortona. Nagpilit bumalik sa Reynong Albania, ngunit nang mapanawyaring bayan, isang masamang kutob sa pusong lalong nagpanira. Nang makitang bandila ng kaaway ang winawagayway, Albania ay nasalakay ng mga Morong sukapan. General Florante, inaanunag ako. Tila isang pinipiling na nakagapos. Ang mga moroy ang babalak ang pinutan niya. Maganda ang lahat. Tayo nilusog. Laura, mahal ko. Ikaw huwag na mag-alala. Narito ako upang iligtas ka. Durante ko,
Salamat at ako'y niligtas sa mga morong kalaban. Wala ka naman. Gagawin ko lahat para sa ikabubuti mo. Salamat. Ngunit, iyo rin niligtas ang ama ko at ama mo. At iba po mga taong dalbanin natin ang ko. Halika. Iyahan sa kanya rito. Maraming salamat. Dahil natalatas mo na ang iyong buhay, ako naman magpapakilala ng mga. Ako si Ladi ng Persa, na anak ng Sultan Alwa. Ako ay isang gerero na nakaranas at nakipaglaban sa napakaraming digma. Ngunit ako'y hindi naghirap dito. Dahil wala nang masihirap pa sa pagkuha sa babaeng minamahal ko. Sa pagkuha sa kanya ng aking sariling ama. Oo nga't sinakop namin ng Albania. Ngunit hindi kami nagtagumpay. Kaya ako'y bumalik sa Persia na hindi kasama kami. Ano ang dahilan kay nga nito? Yung iniwan ng Albania at Tukbo, hindi na sa gitna ng tira. Kahit sa yung pag-uwi, ano ang dahilan? Ama ko, sandali. Ito ang kapaliwanagan. Ama ko, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Isang traidor, huwad, at sokab na ginero. Kung si Perda ang kadahilanan ng lahat ng ito, hindi ako makuha ang sinisinta ko. Tama na, tsat-tsat! Kung ayaw mo saktan, ako ang pinungo ng Persia. Iyan ang aking karapatan. Hala, sige, ikulong yan. Sa gitna ng kawalan at sa madaling panahon, siya ay pugutan. Traidor! What? Tama na. Tama na, Adolfo. Tama na. Parang ignorante ka. Tama na. Oh my God! Sa pera ko mong babae. Tama na! Bitawan mo ako! Ayun, narinig mo ba? Aba, ewan ko, hindi ako yun. Sa madilim na pasay ng kabubatang Albania, mapagnasak si Adolfo ay kabig-kabig si Laura. Bitawan mo ako! Ako ay para kay Florante lamang ang aking hero. Hindi mo matinibag ang aking pag-ibigan. O Laurang prinsesa, huwag mo akong galitin. Ang Floranteng sinta mo ay di nakakabuting sa dilim. Katawan niya ngayon pinagpipiestahan ng wari ng mga dilim. Kaya't wala kang ibang pagpipilian kung hindi mapa sa akin. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapasayo o Adolfo Sungab. Sumuna na si Florante yung sinisinta ko. Aadhin ko pa ang buhay. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ka magtatagumpay! Nauubos na ang pasensya ko, kakaintindi sa'yo. Wala si Florante yung sinisinta mo. At sinaktan ni Adolfo at itinagda ng pamilya. Tama na! Ngunit isang panang tumamas Wala na ka! Adolfo Plasil na sa buhay nito ay siyang Ang dalaga! Anong kalagayan mo? Walang hiya talagang lalaki ito. Sarida nga pala ang aking yaran. Nagmula sa Persian Island. Nung nalaman kong pupugutan ng ulo, ang mahal kong nasa bilangguan. Tumapa ako sa masamang sultan. Nihiling na si Aladdin, aking hero. Ay agad pakawalan. Kapalit ito'y pagpahig ko sa isang kasibukan. Ang pakasalanan mo sa mga sultan. Pumayag ang sultan. Prinsipe Aladdin ay agad pinakawalan. Ngunit sinisiguradong malalayo ito sa kaharian. Nung araw ng kasal namin ng sultan, ako ay nakatakas. Dahil aking ginamit ang isang kasuotan ng isang girero upang hindi makilala ng kahit na sino man. Ilang taon rin ako nagpag-alaga rito sa kagubatan. Hanggang sa maabutan kita muntik na mapagsamantala. Laura naman ang aking ngalan. Huwag kang mag-alala sa aking kaligayahan.
Sige, Litas. Salamat sa Litas. Dahil sa puso ni Litas, ako ngayon manatay ko. Pagkat ikay matimusay ko, nang dahil rin kay Alamin na ligtas ng aking buhay. Hindi dahil sa kanya, pagkain na aking ng mga liyon. Nang nagligpa na gayon na lamang ang tuwa. Na isang mo ang sumabuka sa mga isa niya. Buhay na habang kailangan. Dahil nakita ko siya nilalapas na. Kinuha ko ang busog at pana, hinitin ang buhay ng taong masama. Ngunit, namatay. Namatay ang haring din sa iyo. Nagagawa ng tulat ni Adolfo. Pinugutan niya ng ulo ang ulo ko. Nagpadala ako sa iyo ng isang liyan. Umaasang babalik kasama ang mga hubo. Ngunit si Menandro lamang ang dumating at kinubkob ang Albania. Si Adolfo'y kinabig ako at dinalangga ko sa kabayo. At pagdating dito, ibiglog sana ang puri ko. Salamat na lang kay Leda na kay Adolfo'y kumana. Lina, rito nagpahinga. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duque Viseo, pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, muling nanumbalik ang dating katangian ng Albania. Nagkaroon muli ito ng kapayapaan, umunlad, nagkaisa, at bumalik ang dating sigla. Habang si